Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Jeff po. Ipatuloy po natin yung ating live consultation dito sa clinic natin. Okay? Pero sa ngayon po mukhang hindi po tungkol sa sakit. Parang continuation lang po ito sa kung anong pinag-usapan namin yung with the patient kanina, yung guro, public school teacher na may ubo, okay, allergy sa malamang alikabok dahil ang filter ng air conditioner nila ay hindi po nililinis weekly, at saka dahil po sa malamang 3 aso na nasa loob ng bahay, at dahil po isang public school teacher siya at malapit na po siya mag-retire, in-advise ko po siya, hindi bilang isang doktor pwede bilang isang marites na doktor, kasi marami akong narinig sa mga ibang teachers kung ano nangyayari sa public schools, lalo pag malapit na magretiro ang mga guro doon. At madalas po nakakalungkot, nakakaawa sa panig ng mga public school teachers. Bakit? Kasi marami tayong narinig na hinahanapan ng mali ang mga teachers. Sino naghanap ng mali? Although hindi naman syempre lahat. Medyo mabilang lang. Sa Bisaya pa na, mga maro ba? Mga maro. Sa Tagalog, yung mga ano bang Tagalog sa maro? Yung mautak pero in the wrong way, yung gustong kumita in the wrong way, marami akong narinig na naku, malapit ng pag-retire, tapos medyo hindi naman natin sabihin na mali talaga sa teacher, although minsan kasi dahil sa pasensya na maubos na, lalo pag may edad na malapit na mag-retire, di madaling magalit, di ba? Ganun talaga yan. Okay? Syempre, may konting problema sa estudyante. Okay? Hanapan ng butas ng mga magulang ng estudyante, inipit kuno, at kasuhan yung teacher. Kasi alam ng mga magulang, ito, malapit na ito mag-retire. Hindi na ito makahindi sa atin. Takutin nga natin ito. Magbigay naman siguro ito kahit konti para hindi kasuhan, para walang problema pag retire, hindi ma-delay ang pagtanggap sa kaniyang retirement, parang ganun. Kasi pag may kaso ang teacher, naku, ma-delay ang kanilang benefits or retirement, parang something like that, di ba? Ayun. Kaya in-advise ko yung pasyente kanina, naku madam, mag-ingat po kayo, malapit na kayo mag-retire. Kaya kinuwento ko sa kanya, ayan, dagdag na naman siya ng kwento. May kilala siya na 2 teachers, kaibigan niya, parehong mabait. Of course, I'm not saying na hindi mali ang teacher sa nangyari, okay, although as per information galing sa aking pasyente, yung isang teacher ata ay ayaw mag-recite yung estudyante. Hinawakan ng teacher sa likod yung pasyente, yung estudyante rather, pinatayo. At nagkakaroon ng pasa daw dito. Patay. Nakalusot yung teacher pero nagbayad ng 1K. Ayan, para hindi kasuhan. Yung isang teacher na naman, malapit na rin mag-retire, mukhang pinagalitan yung estudyante. Nasaktan. Ayun, nagpa-medical. Pag labas sa medical, naku, may kasamang physical daw. Sabi ko sa teacher kanina, baka yung pasa or whatever, contusion or abrasion, baka nangyari yan yung sa ibang incident, hindi sa yung pag-encuentro na sa teacher, di ba? Sa Bisaya pa na, gipahid sa teacher ang katong physical findings. Nakalusot naman yung teacher, pero
nawalan siya ng 5K. Ayan. So, ang gamot po natin para sa mga guro, na malapit na magretiro, ang gamot ko po sa inyo, katulad ng sinabi ko sa teacher kanina, na sinasabihan niya ako na mag-retire na siya, ang gamot yan, sinasabihan ko siya, ayaw pagsulti na hapit ka na ma-retire, kay ang magginikanan, abdi. Sa Tagalog pa na, kayo mga teachers na malapit na po mag-retire, huwag niyo sabihin mga estudyante ninyo, lalo yung mga magulang ng mga estudyante ninyo, malapit na kayo mag-retire, or else, hanapan po kayo ng butas para magka pera. Maraming salamat po.